Lumampas na sa kipot ng Hormuz ang digmaan ng Estados Unidos ng Amerika at Iran. Inatake ng mga Houthi mula Yemen ang dalawang oil tanker ng Saudi sa Pulang Dagat at agad na tumaas ang presyo ng langis papuntang $100 kada bariles. Nagbanta si Trump sa Iran na matinding parusang militar at idineklara niyang pananagutin na niya ang Tehran sa lahat ng kilos ng mga Houthi. Walang saysay na atakihin ng Yemen sa bawat pag-atake ng mga Houthi. Dito, aatakehin ng Estados Unidos ang Iran dahil mga puwersang proxy ng Iran ang mga Houthi. Sa parehong gabi, umatake ang Amerikanong himpapawid sa Iran sa ika-12 at ngayon ay ika-13 sunod-sunod na gabi. Tinamaan ng pag-atake ang isla ng Kesh sa kipot ng Hormuz. Sinabi ni Donald Trump na pinag-iisipan niya ang malawakang pag-atake sa Iran at malapit na siyang magbesisyon tungkol dito. Nilagdaan ng Washington at Saudi Arabia ang isang kasunduan tungkol sa enerhiyang nuklear. Ang kasunduang iyon ayon sa mga ulat ng American media ay nagbibigay daan sa Riyadh na magsimula ng pagpapayaman ng uranium ngunit pagkatapos ng ilang panahon. At agad nilang inilatag ang kondisyon na ang kasunduan ay tuluyang aaprubahan lamang kung kikilalanin ng mga Saudi ang Israel sa ilalim ng Abraham Accords. Tara, himayin natin ito ng sunod-sunod. Ang presyo ng langis ay direktang nakakaapekto rito. Halimbawa, dito nakabase kung magkano ang kikitain ng Rusya para sa digmaan laban sa Ukraine. Sa madaling sabi, may epekto sa atin ang mga kaganapan sa gitnang silangan. Ako si Alexei Pechi. Tara, sama-sama nating pag-usapan ang lahat ng ito. Ngayon, isa-isahin natin ang lahat ng nangyayari sa gitnang silangan. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Papalapit na tayo sa 300,000 subscribers. Kahit lubos ako magpapasalamat. Salamat sa inyong personal na pag-subscribe. 1 segundo lang yan at lubos akong magpapasalamat. Kaya, isa-isahin natin ang lahat. Ilalahad ko kung bakit nagkaroon ng bagong sigalot sa gitnang silangan. Noong Hulyo 20, inihayag ng kinatawang militar ng kilusang Houthi na Ansar al-Allah si Yahya Sariyah ang pagpapatupad ng blokadang pandagat laban sa Saudi Arabia sa Red Sea. Ang dahilan na ibinigay ay ito, matagal ng blokada ng Saudi sa Yemen, paghihigpit sa operasyon ng mga daungan at paliparan. Pero alam naman natin ang totoong dahilan. Ito ay utos mula sa Tehran. Noon ding panahon na yon, sinabi ng mga Houthi na inirereserba nila ang karapatang magsagawa ng malawakang paglala at nangakong magbibigay na matinding tugon sa anumang provokasyon mula sa Saudi Arabia. Pagkalipas lang ng 3 araw, hindi na lang nagsalita ang mga Houthi, kumilos na sila. Noong umaga ng Hulyo 23, sinabi ng mga Houthi na sa kanilang operasyong militar ay inatake nila ang 2 oil tanker ng Saudi sa Red Sea. Kinumpirma ng pamahalaan ng Saudi Arabia ang insidente ng pag-atake sa oil tanker na Ancelia, ngunit hindi nila ibinunyag kung sino talaga ang umatake. Ibig sabihin, inamin lang nila ang pag-atake at natapos na roon ang pahayag. Nagkasunog sa barko pero walang nasaktan. Gayunpaman, president ito na hindi pwedeng palampasin ng walang tugon. Sa huli, inamin sa Riyadh na ang mga aksyon ng mga Houthi ay naglalagay sa panganib sa araw-araw na supply ng 2 at kalahating milyong bariles ng langis ng Saudi. At agad namang tumugon ang pandigdigang merkado. Agad tumaas sa dolyar, 100 kada bariles ang presyo ng langis at sandaling lumampas pa rito. Para maintindihan ang ibig sabihin nito, Ganito na lang, para mas malinaw sa atin, habang mas mahal ang langis, mas maraming pera ang makukuha ng Rusya sa bawat bariles ng langis na kanilang naibebenta, kabilang na ang mga ipinupuslit nila sa pamamagitan ng mga lihim na paraan. Ibig sabihin, ang digmaan sa gitnang silangan ay direktang nagpapalaki ng budget para sa pagpapalipad ng mga missile sa Ukraine. Ito ang sagot ko sa mga nagsusulat ng komento na, Pechi, bakit hindi Ukraine na lang ang ikwento mo kaysa Iran? Mas malapit sa amin yon. Hindi, lahat ng ito ay talagang magkakaugnay. Ang geopolitika sa kabuuan ay isang proseso na lubos na konektado sa isa't isa. Lahat ng ito ay magkakaugnay. Ang reaksyon ni Donald Trump sa pag-atake ng mga Houthi ay agad na sumunod sa parehong araw, Hulyo 23, at ngayon ilalahad ko ang kanyang sinabi. Nawa ay magsilbing babala ang pahayag na ito. Kung gagawin nila ito muli, pananagutin ng Estados Unidos ang Iran dahil ang mga Houthi ay proxy ng Iran at seryosong parusang militar ang ipapataw sa Iran at syempre pati na rin sa mga Houthi mismo. Pagkatapos, nagdagdag si Trump ng isang nakakaintrigang detalye.
Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa mga Houthi. Narito ang CP. Nadismaya ako dahil dati silang profesional at makatuwiran hanggang kamakailan lang. Pinaalalahanan ni Trump na isang taon na ang nakalipas mula nang magsagawa ng malalakas na pag-atake ang Estados Unidos laban sa mga Houthi dahil sa kanilang pag-atake sa mga barko at hadlang sa kalakalang pandagat. Mahalaga rito ang prinsipyo ng kolektibong pananagutan na ngayon ay pinapatupad ni Trump. Ibig sabihin, para sa anumang pag-atake ng mga Houthi, ang Iran ang mananagot. Ito ay biglang lumalawak. Pinapalawak nito ang espasyo para sa eskalasyon dahil ngayon, anumang pagpapalipad ng missile o drone mula sa baybayin ng Yemen ay automatikong nagiging dahilan para umatake sa Tehran. Dapat ding kilalanin ang isa pang mahalagang punto tungkol sa banta ng Pangulo ng Amerika. Nagbanta si Trump sa Iran na wawasakin ng isang tulay o isang planta ng kuryente bilang ganti sa bawat pag-atake ng Iran sa mga barko sa Strait of Hormuz. Pero para maintindihan ito, sa Iran, dandang tulay doon kaya hindi nakakatakot ang argumento. Kung susundin ang ganitong lohika, pwedeng magtagal ang digmaan. Taon-taon, inaatake ng Iran ang mga barko at sa bawat barkong inaatake, gigiba ang Estados Unidos ng isang tulay. Gayunpaman, para sa unang pag-atake ng mga Houthi, nakaganti na ang Iran. Ang mga sundalong Amerikano ay nagsagawa ng panibagong serye ng mga airstrike laban sa Iran noong huli ng Huwebes ng gabi, maagang Biyernes ng umaga at pagkatapos ay sa gabi bago magsabado. Ayon sa mga ulat ng media ng Estado ng Iran, nitong huling 2 gabi ay tinamaan ng mga missile strike ang isla ng Qeshem sa Strait of Hormuz. Mahalaga ang lugar na ito dahil dito kinokontrol ng Iran ang daanan ng mga barko. Ayon sa pambansang ahensya ng balita ng Iran na IRIB, 4 ang namatay at 5 ang nasugatan sa pag-ataking misil ng Amerika sa lungsod ng Avaz. Ayon sa Central Command ng Estados Unidos, natapos nila ito noong Setyembre 12 at 13. Gabi-gabi may mga pag-atake sa mga target ng Iran at ang layunin ay tiyakin ang kalayaan sa paglalayag sa Strait ng Hormuz. At dito lumitaw ang bagong detalye sa taktika ng mga Amerikano dahil para sa mga pag-atake sa Iran, nagsimulang gumamit ang Estados Unidos ng mga bomber na B-1. Ibig sabihin, 1.5 linggo na nilang hindi ito ginagawa. Sumagot ang Iran ayon sa kanilang nakasanayang paraan. Partikular ang pag-atake sa mga kalapit na bansang Arabo na may base ng Amerika. Iniulat ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Kuwait ang sunod-sunod na pag-atake ng Iranian drone sa hilaga ng bansa. At parehong Jordan at Kuwait ay nagsabi na inaatake rin sila ng mga Iranian gamit ang mga missile at drone. Inabisuhan ng Britanya ang kanilang mamamayan na iwasan ang biyahe sa Kuwait at Bahrain maliban kung kailangan. Inilahat ni Mohsen Rizai, Senior Military Advisor ni kataas-taasang pinuno Majtaba Khamenei ng Iran, ang posisyon ng Tehran sa yuktong ito. Sinabi niya na ang pag-atake sa infrastruktura ng Iran ay susuklian ng matinding tugon. Patuloy lang umiikot ang tensyon. Mukhang may mas malaki pang inihanda si Donald Trump. Sa isang panayam sa publikasyong Axios, sinabi ng Amerikanong presidente na pinag-iisipan niya ang isang malawakang pag-atake sa Iran at malapit na siyang magdesisyon tungkol dito. Ganito ang sabi niya ukol sa Israel. Sasama agad ang mga Israeli sa loob ng 2 minuto kung hilingin ko. Pero agad din niyang idinagdag na hindi namin kailangan ng kahit sino para simulan ang bagong operasyon. Ipinahayag ng presidente ng Amerika na malapit na magpasya sa malaking operasyong militar laban sa Iran at kung gugustuhin niya, maaari niya isamang Israel dito. Pero sinasabi niyang kaya niya kahit wala ito. Kasabay nito, lumalakas ang pagtutol sa Estados Unidos. Bumoto ang kapulungan ng mga kinatawan na ihinto ang digmaan ni Trump sa Iran na isinasagawan ng walang pahintulot ng Kongreso. Sa totoo, hindi nagtagal at pinawalang bisa ng Senado ang desisyon ng kapulungan ng mga kinatawan. Sa usapan, wala ring legal na bisa ang mga resolusyong ito. Pero ang botohan ay nagpakita ng lumalaking hindi pagkakasiya sa digmaang ito kahit sa ilang bahagi ng mga Republikano. At ngayon narito ang pangalawang malaking balita mula sa gitnang silangan na naging dahilan ng panibagong iskandalo. Ang kasunduang nuklear ng Estados Unidos ng Amerika sa Saudi Arabia ay nagdulot ng pagkabahala sa lahat.
Noong Miyerkules, Hulyo 22, nilagdaan ni na US Kalihim ng Enerhiya Chris Wright at Saudi Kalihim ng Enerhiya Prinsipe Abdulaziz bin Salman ang kasunduan sa sibilyang kooperasyon sa atomiko. Ibig sabihin nito, makakakuha ang American Westinghouse at iba pang kumpanya ng Estados Unidos ng kontrata para magtayo ng 2 reaktor nuklear sa Saudi. Sa totoo lang, simula pa lang ito, unang hakbang lang ang 2 reaktor. Pero sumiklab ang iskandalo dahil ayon sa ulat ng Amerikanong media, binubuksan ng kasunduan ng pinto para sa kaharian ng Saudi Arabia na magpayaman ng sarili nilang nuclear fuel makalipas ang 2 taon. Nasa kasunduan ang 2 taong teknikal at pang-ekonomiyang pag-aaral kaugnay sa pagpayaman ng uranium. May 90 araw ng sesyon ng Kongreso para pag-aralan ng kasunduan bago ito maging epektibo. At ngayon, tumugon si Trump sa lahat ng kritisismo at ganito ang kanyang sinabi. Sipi, Sibil na kasunduang nuklear, walang magaganap na pagpayaman ng material. ang kasunduang nilagdaan sa pagitan ng kagawaran ng enerhiya ng Estados Unidos at ng Saudi Arabia na tumutukoy lamang sa hindi militar na paggamit katulad ng mayroon na ang Iran at United Arab Emirates at iba pa ay aaprubahan, ngunit ito ay lubos na nakadepende sa pagsali ng Saudi Arabia sa lubos na iginagalang at matagumpay na mga kasunduan ng Abraham. Hindi totoo ang Estados Unidos sa mga sibil na nuclear facility na hindi nagpapayaman ng material. Kinumpirma ito ng tagapagsalita ng White House na si Caroline Leavitt bilang kondisyon sa kasunduang nuklear. Narito ang kanyang pahayag. Oo, ang kasunduang ito sa Saudi Arabia, ang kasunduang enerhiya na ito ay nakasalalay sa kondisyong iyon ayon sa Panggulo. Ipagpapatuloy namin ang negosasyon sa mga kasosyo sa Saudi upang tapusin ang kasunduan at umaasa kaming sasali sila sa Abraham Accords sa lalong madaling panahon. Nagbigay ng pahayag si punong ministro ng Israel Benjamin Netanyahu 1 oras lang matapos magsalita si Trump. Iniugnay niya ito sa digmaan. Sinabi niya na ang digmaan ng Israel at Estados Unidos laban sa Tehran ay nagbigay ng pagkakataon para mapalawak ang kapayapaan sa gitnang silangan. Narito ang kanyang pahayag. Ayon kay Pangulong Trump, magiging makasaysayang hakbang para sa kapayapaan sa gitnang silangan ang pagsali ng Saudi Arabia sa mga kasunduan ni Abraham. Kapayapaan gamit ang lakas. Pero may mga bumabatiko sa kasunduang ito, kapwa sa Estados Unidos at sa Israel. At seryoso ang mga batikos na ito. Sinulat ni Senador Chris Murphy. Ang kasunduang ito ay magpapasimula ng nuclear arms race sa rehiyon at mag-aalis pa sa Iran ng motibasyon na limitahan ang nuclear program nito. Tinitiyak ng mga eksperto na ang matinding pagpilit ng mga Saudi na magkaroon ng uranium enrichment sa Saudi Arabia ang mismong dahilan kung bakit nabinbin ang mga naunang negosasyon sa iba't ibang administrasyon ng US. Isa-isa, ngunit hindi pa rin nila pinayagan ang uranium enrichment. Ngayon naman, tinitiyak ni Donald Trump na walang magaganap na enrichment. Ngunit, kung paniniwalaan ang mga dokumento, walang magaganap na uranium enrichment sa Saudi Arabia hanggat siya ang presidente. Ibig sabihin, 2 taon pa. Pagkatapos, magkakaroon na ng ganitong pagkakataon ang mga Saudi sa ilalim ng susunod na presidente. Mahilig talaga si Donald Trump sa ganitong kalokohan. Para sa susunod na leader, paalala ko lang, matapos ang unang termino niya bilang presidente, nilagdaan ni Donald Trump ang kautusan para i-withdraw ang hukbong Amerikano mula sa Afghanistan. at pagkatapos, si Biden ang napilitang ayusin ang lahat ng ito. At pagkatapos noon, dumating si Trump at sinabi, tingnan ninyo kung gaano kahiyahiya ang pag-withdraw ni Biden ng hukbong Amerikano mula sa Afghanistan. Kahit na si Donald Trump mismo ang nagpasimula ng prosesong ito at malinaw ang pagkakasalungatan dito. Ang Estados Unidos ay nakikipagdigma sa Iran upang pigilan ang uranium enrichment nito sa loob ng hindi bababa sa 20 taon at pahintulutan ang mga inspektor na mag-inspeksyon saan man. Kasabay nito, binubuksan ng Estados Unidos ang pinto sa uranium enrichment para sa kanilang kaalyadong Saudi Arabia. May isa pang problema na nagpapahina sa estruktura, kaya nga wala pang kasiguruhan ang lahat dito. Malinaw na sinabi ng mga Saudi na hindi nila ionormalisa ang relasyon sa Israel hanggat walang tiyak na landa sa paglikha ng Estadong Palestino.
At ang punong ministro ng Israel si Netanyahu ay malinaw ding ipinahayag na wala talagang magiging landas patungo sa paglikha ng Estadong Palestino. Anong ibig sabihin nito? Lumawak na ang digmaan sa gitnang silangan sa mas malawak na saklaw. Kung dati straight ng Armus lang ang pangunahing front, ngayon pati pulang dagat na rin. Bantay ito sa 2.5 milyong bariles ng langis ng Saudi araw-araw, pati na ang buong ruta sa Suez Canal. Pangalawa, ipinatupad ni Trump ang prinsipyo na ang Iran ang may pananagutan sa gawa ng mga Houthi. Ibig sabihin anumang bagong pag-atake sa Red Sea ay agad nagiging dahilan para sa malawakang pag-atake sa Iran. Pangatlo at para sa atin marahil ito ang pinakasensitibo, ang presyo ng langis ay lalampas sa $100 kada bariles. Ito ay direktang pinansyal na suporta para sa Rusya. Ibig sabihin, bawat dolyar na pagtaas ng presyo ng langis dahil sa digmaan sa gitnang silangan ay dagdag kita ng Rusya na ginagamit nila sa pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine. Kaya kahit na mukhang malayo ang fronteng ito sa atin, direktang naaapektuhan pa rin ito ang ating digmaan. Dahil sa presyo ng langis at kakulangan ng air defense, nauubos ang mga Patriot na missile. At habang mas matagal na nakakagulo ang gitnang silangan, mas nakakabuti ito para sa Moscow, kaya sana ay mabilis na matapos ang digmaan. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, paalala, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!